Party dito sa bundok! Party! Mararating na namin yung pupuntahan namin. Hilltop baby! Hilltop! Oo, nakakaroon. natin yung bakak natin kasi ngayon na upo. Ito ng kulay boss, no? Ang Tagalog ng orange? Pongkan. Ma-recharge ako. Hilltop? Guys, 6 kilometers na lang, mararating na natin yung Hilltop Norsagaray. Mahigit 3 oras na kami nasa biyahe kasi umalis kami ng bahay 5 AM. So ngayon ay 8:15 na. Kaya yung konting biyahe na lang at mararating na natin. Tapos enjoy tayo sa magagandang view doon. Malapit na kami! Pusong na Matarik, tapos Bitbit River na. Yung ano na? Tapos sa dulo ng tulay, may gate. Doon na yung simula ng paview deck. Okay. Bilis nyo? Kapatid ko. Babae yan pero lalaki mag-drive ng bike. Nagbayad tayo ng 25 pesos each entrance. Pero ito yung umakyat. Ano nangyari? Ewan mo, pumupugak-pugak eh. Kabago-bago. Nice ka! Isauli ko kaya ito. Ayan. Bumibigay na yung motor natin, kabago-bago. Nandito na tayo. 4 na oras na biyahe. Nandito na kami! Finally, nandito na kami sa Hilltop View Deck sa Norsagaray. Grabe, 4 na oras ang binahe namin na naka-scooter lang. Last pag best. Paano ba tanggal ito? Ay pa makisama ni Pongkan kanina. Nakakatawa pa yung ano eh. Nakakatawa pa yung scooter kasi kabago-bago. Ayaw makisama. Finally. Ito na yung view deck. Akala kasi namin wala mga kainan dito. Pero meron naman pala. At ang sasarap pala ng mga ulam. Sa kanya. Thank you. Yung lunch namin ay barbecue at longganisang galing vegan. Buti na lang talaga kasi meron palang mga kainan na ganito dito sa taas. Dito sa roof deck kasi ang sabi kasi sa amin bago kami umakyat dito, wala daw mga kainan kaya kailangan daw magbaon. So, sa mga balak umakyat dyan, meron lang palang available na pagkain dito pag Sabado at Linggo. Pero pag weekdays kayo pumunta dito, siguraduhin nyo na lang meron kayong dalang baon. Kasi sigurado, sa haba ng biyahe at akyatin dito, magugutom kayo. At syempre, huwag nyo kalimutan na dapat lagi hydrated kayo. Kaso baka malaglag, anong inspirasyon mo para umakit ng pagkain? Longganisang vegan. Yan o, ang lalakas magsibag na to, hindi man lang daw bumaba eh. Pinakit nila dito nang hindi sila bumababa sa mga bikes nila. Yung view ko nakikita nyo, parang medyo bagyo na siya. Actually dito, wala ka naman talagang ibang pwedeng gawin pag akyat mo. Talagang magpapahangin ka lang at Kakain. kumain at magre-relax ka lang dyan. Sa'yo na lang yung ma-appreciate mo yung view. Kaya nga yun. So, naging milyonaryo ka. Dito magandang magpatayo ng bahay. Mga ganyang view. Dyan. Papakalbo ko yan, tapos papatayo ko yung mansion ko dyan. So, pag pinakalbo mo, kulong ka muna bago ka magpabahay. Hindi lang basta itatayo, kasi papagawa ko ng isang bahay dyan si Gina Lopez. Dyan ako. Tapos dun siya.
Papakalbo ko mga lahat ng bunbunan ng mga bundok na Bunbunan yan. Tandok. Anong pangalan niyo po tayo? Gaging. Ayun. Si Tatay Laging, ayun o. Ako eh. Tanda po ako. Pumunta siya dito sa view deck ng mag-isa lang, ng hindi alam ng misis niya. Pero nag-ano lang naman siya, namamasyal lang. Pero ang ano kasi dito, Sa misis ni Sir Gagi, kasama po namin siya. kasama po namin siya. Baka po i-report nyo na nawawala po yung asawa nyo eh. Kasama po namin siya. Lumalanghap lang kami ng masarap na hangin dito. Sino ba naman ang ayaw ng ganyang view? Tsaka nga, mas maganda sana kung yung mga lugar na tulad na ganito, i-allow din nila na kung pwede, pwede ka mag-overnight dito. Yung magdadala ka ng tent, tapos magtatayo ka ng tent dyan, tapos overnight, may bonfire. Sana mauso na yung mga ganun sa mga places na ganito na dinadayo ng mga siklista tsaka mga nagmumotor. Kasi ang ginagawa lang ng mga nagbabike dito at yung mga nagmumotor na dumadayo dito is nagpapapicture lang dun sa view deck, tapos nagsa-sightseeing lang. Kumbaga stress-free talaga yung lugar. Hindi masama na umalis-alis talaga dun sa lugar na kung saan ka. I-try din natin na pumunta din sa mga lugar-lugar na alam mo yun na bago sa atin, para alam mo yun, parang nare-refresh ba tayo as a person na hindi lang tayo nakikipag-deal sa stress na kung anong meron yung Maynila na binibigay sa atin. Takas muna tayo sa mundo natin dun sa buhay Maynila. Tapos punta tayo sa mga lugar na ganito na alam mo yun, may kapayapaan. At hanggang dito na lang dahil tanghaling tapat na eh. At kailangan namin bumalik pa ng Maynila. Kaya ayun, sobrang nag-enjoy ako dito sa place. Kahit sa konting oras na stinay ko dito, nagkaroon ako ng konting, alam mo yun, kapayapaan, na-refresh yung sarili ko kasi medyo nalayo ako sa maingay na lugar. At yun nga pala, this week nga pala, pupunta kami ng Liwa, Zambales kasama yung Loners Squad. Kasi gaganapin yung Liwa Festival doon, kaya yun, pupunta tayo doon. Yun, wala tayong ibang gagawin doon kundi mag-relax, tapos mag-i-interview tayo, mangungulit lang tayo sa mga bakasyonista doon kung bakit nandun sila. Kasi sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung Liwa Zambales, ito kasi yung beach na medyo may pagka-isolated pa talaga siya. Hindi siya dayuhin talaga ng karamihan ng mga tulad ng mga beach ng Boracay o sa La Union na parang nagdadagsaan yung mga tao. Ito kasi yung beach na pinupuntahan ng mga tao na nagso-soul search, yung mga bigo, alam mo yun, mga hinahanap yung sarili, yung mga gusto mag-move on. Kaya yun ang gagawin namin, kasama yung Loner Squad, mag-i-interview kami ng mga tao doon at tatanungin namin sila ng simple lang, ba't ka nandito? Kaya yun guys ang abangan nyo kasi sigurado magiging masaya na naman yung next vlog natin. Pakaabangan nyo yan. Kaya yun, maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong boy first time. Bye!